Sa iba pa mga balita, muling iginiit ng Land Transportation Office o LTO na patas ang kanilang operasyon pagdating sa mga paghuli sa sasakyang may paglabag. Ito'y kasunod ng pagkaka-impound ng nasa higit 30 sasakyan, kabilang na ang mga mamahaling sasakyan. Tunghayan ang detalye sa aking report. Walang mga rehistro at wala ring mga driver's license. Ito ang naging dahilan sa pagkaka-impound ng nasa 39 na sasakyan, kabilang rito ang 30 luxury vehicles matapos ang isinagawang operasyon ng Land Transportation Office o LTO. Layunin ng naturang operasyon, tiyakin ang pagsunod ng mga motorista sa umiiral na batas trapiko at pangalagaan ang kaligtasan ng publiko sa kalsada. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, ang pag-i-impound ng mga luxury cars ay bahagi ng patas at walang kinikilingang pagpapatupad ng batas trapiko para masiguro na lahat ng motorista, anuman ng uri o halaga ng kanilang sasakyan, ay sumusunod sa regulasyon. Kung magtataka kayo, ang mahal-mahal na sasakyan, walang rehistro. Pangalawa, walang driver's license ang karamihan. Gate nila Kanilaw, hindi raw nila pinag-iinitan ng mga luxury vehicles. Aniya, kahit anong uri pa ng sasakyan basta't nakitaan ng mga enforcer ng violations, ay otomatiko itong paparain at hinuhuli. Hindi namin pinag-iinitan ng luxury vehicles. Lahat, ordinaryong sasakyan, SUV, AUV, van, basta nakita namin ng violation, hinuhuli talaga namin. Nakatakdang ipa-verify ng LTO sa Bureau of Customs ang mga papeles ng naturang luxury cars kung dumaan ba sa tamang proseso ang pagdating ng mga sasakyan sa bansa. Samantala, naglabas na ng show cause order ang LTO sa isang ama sa Tiaga, Isabela matapos mag-viral ang video kung saan makikita ang isang menor de edad na nagmamaneho ng sasakyan. Ugnay nito ay natasan na nila Kanilaw ang LTO Regional Office na suspindihin sa loob ng 70 araw ang driver's license ng ama ng bata. Base sa SAO, inuobliga din ang ama na magsumite ng nakasulat na paliwanag sa loob ng 3 araw kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang kanyang lisensya. Ang hindi pagtugon ay ituturing na pag-waive sa kanyang karapatang marinig ang panig. Ipinaliwanag nila Kanilaw na mapanganib ang ginawang pagmamaneho ng menor de edad na posibleng ikapahamak nito at ng iba pang kapwa motorista sa lansangan. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.